Now this time, tayo po ay magbibigay pansin na sa ating pag-aaral. Ang ating pong mensahe ay ang patungkol naman sa usapan ng paglago. Okay, let us keep on growing. Tayo po habang tumatagal, dapat bilang mga mananampalataya ay patuloy sa ating pong paglago. So sa ilang mga pinag-aralan po natin, so nais ko pong makita nyo ang kaugnayan sapagkat binigyan pansin po natin kung paano ang ministeryo po ay lalago, anong po pwede nating maitulong sa paglago po ng ministeryo. And then we realize and we learn that it is very important for us believers na tayo po mismo ay mag-grow sapagkat mahirap pong mag-grow ang ministry ng yung mga tao po, ang mga members ay hindi nag-grow. So I just realized na magandang talakayin din po natin ang usapang paglago po natin bilang mga Kristiyano. Actually po, sinasabi po ng 2 Peter chapter 3 and verse number 18, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever." So tayo po ay magbibigay pansin sa usapan ng paglago sapagkat sa Kristiyano po, ito ang inaasahan, ito ang kalooban ng Panginoon. But before we proceed, let us go to Him in prayer. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this very beautiful day. Thank you for allowing us to have this Bible sharing once again. Lord, help me, empower me, fill me with your Holy Spirit, guide me, give me wisdom, and reach the heart of your people through thy word, O God. Sa iyo ko po patuloy na pinagkakatiwala ang pagpapala sa bawat isa at sa ministeryong ito. Again, may we realize the importance of growth sa aming pong spiritual life. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So generally, pagka ikaw ay kabilang sa mga mananampalataya, ang kalooban ng Panginoon sa pangkalahatan sa usapang mananampalataya, ang kalooban po ng Panginoon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. So, yan po yung isinulat po ni Apostol Pedro. Now, nais ko rin pong basahin sa inyo ang naisulat naman ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Ito po ay nasa Ephesians chapter 4, beginning verse number 11. "And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, and by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love may grow up unto Him in all things, which is the head, even Christ." In verse number 15 or verse number 16, "From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love." So, dito po sa ating pong tatalakayin, gusto kong makita nyo po na sa usapan ng paglago, mahalaga po ang Spirito ng Diyos. The Spirit of God is very important sapagkat yun po ang gagawa ng makapangyarihan sa buhay ng mananampalataya. The Scripture is also important. Sa usapan ng paglago, mahalaga ang kasulatan, mahalaga ang Biblia. And of course, mahalaga rin po ang shepherd, yung pastor na ibinigay po sa atin. So, the Spirit of God, the Scriptures, and the shepherd. Yun po ang binigyang pansin ni Apostol Pablo rito sa verse number 11, na nagbigay ng pastor for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Mga kapatid, mga minamahal, alam po ninyo, ang paglalagay ng Diyos ng pastor ay hindi sa kung ano pa mang bagay. Very clear, ito po'y well-defined and well-expressed and explained na ang talagang sinasabi pong purpose kung bakit binigyan tayo ng pastor
ay upang tayo po ay mag-mature sa ating pong spiritual life. So, ang objective kung bakit nagbigay ng pastor upang tayo po'y turuan, aralan, paalalahanan para sa ating paglagong espiritual. So, ang pinaka-goal ay ang paglago. Ang sabi po, for the perfecting of the saints. Ang idea po nito is maturing, for the maturing of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, ito po ay mensaheng napakaganda na mabigyan po natin ng pansin. Without the Spirit of God, growth is very impossible. Without the Scriptures, it is very impossible for us to grow sa ating pong usaping buhay pananampalataya. And you know what? Isang napakalaking bagay na maintindihan po natin na binibigyan tayo ng pastor upang tayo po ay magsilago. Ngayon, sa usapan po ng paglago, tingnan niyo po yung characteristics, di ba, ng tinatawag nating paglago. Ang sabi nga po, mga kapatid, sa verse number 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure, the stature, the fullness of Christ. Tingnan niyo po yung characteristics. Kapag ka po growing ang isang mananampalataya, pagka po pinag-usapan, usapang ministeryo, usapang individual, ang sabi po sa mga mananampalataya na lumalago, na kaya raw po binigyan tayo ng pastor para tayo mag-mature at sa usapang paglago, maabot natin ang tamang sukat ng pananampalataya. Ang sabi ng verse number 13, sa verse number 14, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. So, mga kapatid, mga minamahal, ang usaping paglago ay mahahayag sa pagpapakita ng katangiang taglay nito na ang isang malagong Kristiyano ay hindi na po tangayin. Ang isang masasabi po nating lumalagong Kristiyano ay hindi na po tampuhin. 'Di ba? Ang isang mga lumalagong Kristiyano ay hindi na po tisurin, mga kapatid. At ang biro ko nga, 'di ba, hindi na topakin. Kasi yun yung mga sakit po ng mga mananampalataya, tisuditis, tamporitis, tantrumitis, and topacitis, di po ba? So, sa Biblia po, napakahalaga na itinuturo po na dapat ma-reach natin yung level ng ating spiritual life na hindi na po tayo madaling hinahapay ng alon, mga kapatid. Hindi na po tayo madaling natatangay ng mga kung ano-anong maling doktrina, at hindi rin po tayo basta napapaapekto sa kung anuman po ang mga sitwasyon natin sa ating buhay habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito. That we henceforth be no more children. Diba? Pagka ikaw ay lumago na talaga, hindi ka na magiging parang bata. Okay? Na kung saan problemahin po talaga mga kapatid. Kaya nga ang sabi po dito, napakaganda, na sa verse number 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working, the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Kaya nga sabi ko, sa usapang individual na Kristiyano, sa usapang ministeryo, pagka talaga growing po, mga kapatid, ito po yung ministry na hindi na po madali na madala ng mga problema. At ito rin po naman, kung i-apply natin sa individual na Kristiyano, siya rin po yung hindi ganun kadali na talagang maapektuhan ng mga sitwasyon sa buhay at maging problema. Hindi po ikaw yung magtuturo ng mga kinatitisuran, hindi ikaw yung magpupunto ng mga tao na gagamitin mong dahilan para tigilan mo kung ano yung ginagawa mo para sa Panginoon. So, you better listen because I believe ito po ay po pwedeng maging eye-opener sa bawat isa because sometimes we have the tendency na atin pong tukuyin o sisihin at gawing dahilan ang ibang tao. Pagka po growing Christian, hindi po ganon. And the will of God for us is to keep on growing. Talagang dapat habang tumatagal po tayo, nananatili at nagpapatuloy po tayo sa ating pong paglago. Ang tanong po,
Saan tayo dapat patuloy at manatiling lumalago? Okay? Saan tayo dapat magsilago, mga kapatid? Una po, sa ating pong conviction. Sa ating pong conviction. Ang ating pong paninindigan, mga kapatid. Importante po yan. Balikan nyo po. Ang sabi po ng verse number 14 and 15, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Diba? Ang isang lumalagong Kristiyano, hindi po ito yung andaling dayain. Hindi po ito yung andaling magpalit ng doktrina. Ito po yung matibay sa aral. Diba? Sinyales po ng paglago yan. Yung tatag at tibay sa aral. Kaya nga may mga pastor, talagang medyo pinapag-iingat po ang mga miyembro kasi nga po, alam naman nating naglipa na ang mga iba't ibang turo at ang iba't ibang aral. Now, ang reason daw po kung bakit tayo may church, kung bakit tayo may pastor, para daw po tayo mag-mature. Yan po ang sabi ng verse number 12. Di po ba? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. So, well emphasized po in verse number 12 and in verse number 13, yung maturity. Di ba? Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. At yun nga po ang binanggit sa verse number 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. Mga kapatid, kaya nga sabi ko, ang isa sa dapat tayo po ay napagtitibay sa aral talaga. At kapag ka ang miyembro, ang mananampalataya lumalago, hindi po ganun kadaling malason yan sa usapan ng turo o madaya, mga kapatid. That we henceforth be no more children, be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love may grow up unto him in all things, which is the head, even Christ. So, sa usapang teaching, sa usapang truth, matibay po ang conviction. Yan po ang isang dapat nating mabantayan sa usapan ng ating paglago. Yung po bang grow, we need to grow in conviction. Let us stand firmly on God's truth. Diba? Stand firmly on God's truth. So, napakaganda po na medyo pagdating doon sa, lalo na sa pangunahing aral ng Biblia, usapang salvation, usapang scripture, usapang salvation, Savior, usapang Diyos, mga kapatid. So, dapat firm ang ating pong paniniwala dyan. Mahalaga po sa usapan ng growth, yung pong paglago sa conviction. Let us keep on growing. Grow in conviction. That is number 1. Number 2, grow in character. Grow in character. Ang ibig sabihin po nito, kasi pagka po ating inunawang mabuti, ang usapan ng paglago sa Christian life, ito po ay ang buhay na yung ang spirituality mo, yung pong spirit mo ay mas dominante kaysa sa sarili mo, kaysa sa laman mo. So kaya pag pinag-usapan po natin yung growth, dapat tayo po'y mag-grow in character. Dapat ang makita sa atin yung pong fruit of the Spirit. Diba? Yun po. Yung lumalagong Kristiyano at ang patuloy na lumalagong Kristiyano, habang tumatagal, nahahayag po ang kanyang, masasabi nating, ang bunga ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay. Kaya nga po, yung patotoo natin, diba, laging isa sa pinapaalala po natin yan. So kaya mga Kristiyano, medyo ito po nawa ay ating mabigyang pansin. Particular sa buhay po natin. Ang usapan ng paglago, hindi lang yung marami kang alam sa Biblia. Hindi ito yung magaling ka lang sa doktrina. Ang usapang paglago ay usapan din pong buhay. Usapang pagkatao, mga kapatid. Sapagkat ang isa sa turo ng Biblia na paglago ay ang pagkahayag ng Espiritu, particular, yung bunga ng Espiritu po sa atin. Amen? Yes. Growth din po yun. Diba? Sabi po niya sa mga taga-Galatia, Galatians chapter 5, diba? Verse number 16, this I say then,
walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and Spirit against the flesh. These two are contrary, the one to the other, so that you cannot do the things that you will. Hanggang sa diniscuss po ni Apostol Pablo, Kristiyano ka, kung talagang lumalago ka, ang dapat hayag sa iyo yung Espiritu ng Diyos, particular yung bunga ng Espiritu ng Diyos. At sinabi po niya sa Galatians chapter 5, kung ano ang bunga ng banal na Espiritu. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, di po ba? Long-suffering, gentleness, goodness, kindness. Yun po yung mga dapat nahahayag po sa atin habang tayo po yung nagpapatuloy. Therefore, sa ating patuloy na paglago, we need to grow in conviction, we need to grow in character, mga kapatid, and we need to grow in Christ-likeness. As we continue on, yun po ang gustong pagdala ng Panginoon sa atin, to be Christ-like. And it is very hard. Hindi po yan mangyayari sa isang iglap. Yan po ay nasa talagang paglago nga sa buhay pananampalataya. Ibig sabihin, as you continue in your Christian life, talagang yung bang ideyang ang panalangin natin, katulad nung sabi nung awit na more like a master. Diba? More like the master. So, yun po mga kapatid. Kasi kung meron tayong susundan talaga, dapat po, yan po ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kaya yung Christ-likeness po, yan ang molding na ginagawa, and that is actually the work of the Holy Spirit. Meron po tayong tinatawag na sanctification. Diba? Yung idea po ng sanctification, it is the work of the Holy Spirit na pinapaging banal po tayo. And in reality po, sa buhay natin, patuloy siyang gumagawa, at ang paglago po, ang patuloy nating paglago, ang magiging dahilan upang yun po, little by little, maging kawangis po tayo ng ating Panginoon. Yun po kasi ang pinaka-ultimate goal, Christ-likeness. Kaya nga hindi po madali, and you should allow the work of God in your life para mangyari yan. Siguro po, ang isang magandang nagagamit nating talata rito, yung sinabi po ng Philippians chapter 2, di po ba? Sa verse number 12 and verse number 13, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Binigyan tayo ng idea, for it is God which worketh in you. Yes, if we will study the Holy Scripture, if you will study the Bible, you will realize na sa usapang Christianity, ang talagang ipinapakita po, meron pong gumagawa sa ating mga buhay. Meron pong nag-ooperate sa buhay po natin, and that is the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya po, merong mga Kristiyano na magtataka kayo kasi, yes, lagi natin binibigyan pansin, tao pa rin po tayo, tao lang po tayo. Pero bakit makakakita tayo ng mga Kristiyano na sa kabila ng tao lang, pero yung pong kung papaano po yung mga Christ-like attitude, character, nahahayag po, mga kapatid. Why? Sapagkat yun po ay paglago. Yes, sa patuloy natin paglago, mga kapatid, unti-unti po tayong nagiging kawangis ng ating Panginoon. So, mahalaga po yan. Kaya nga sa Kristiyano, di po ba, yung operation ng Panginoon, yung pong operasyon ng Panginoon sa buhay po natin, yung bang sinasabi po ni Apostol Pablo, and it is good for us to somehow not just memorize the words, but also understand the very substance and the very essence ng pong talata. Romans 8:28 and 29. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Mga kapatid, ang Kristiyanong lumalago, hindi palag ng palagyan. Ang Kristiyanong lumalago, nagpaparaya lang po yan kung paano po ang gawa ng Panginoon, kung ano po ang pahintulutan ng Panginoon. Hindi po siya yung mauuna sa Panginoon, hindi po siya yung aakto ng higit sa dapat niyang aktuhan. Ang isang lumalagong Kristiyano at patuloy sa kanyang paglago ay natututo na magpasakop completely sa operasyon ng Diyos sa kanyang buhay, at ang kanyang paniniwala, walang coincidence, lahat ng mangyayari, meron pong purpose. Kaya kung hindi tayo papalag, maganda po ang gustong i-accomplish ng lahat ng nangyayari sa buhay natin.
So it is good to have that kind of mentality, to set our mind, to condition our mind sa sinabi po ni Apostol Pablo, and we know, diba? Kumbaga, we are aware, and we should be aware. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Lahat daw po nagkakalakip-lakip na gumagawa yan sa ikabubuti. So, yun po ang laging nakatatak dapat sa isip natin. In verse number 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed into the image of His Son, that He might be the firstborn among brethren, many brethren. So, makikita nyo po na yung palang mga nangyayari sa buhay natin, kung papayagan po natin yung pagkilos ng Panginoon, yung operasyon ng Diyos sa ating buhay, ang iniya-accomplish po nito, Christ-likeness. Kaya keep on growing. Number 1, grow in conviction. We need to stand firm. Huwag tayong padaya. Matuto tayong manindigan sa turo at sa katotohanan. Okay? Grow in character. Diba? Let the fruit of the Spirit manifest sa ating pong mga buhay. Grow in Christ-likeness. Ibig sabihin po, habang tumatagal, sana po na-absorb natin at talagang sa buhay natin yung patutuo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano siya magpatawad, kung paano po siya magmahal, kung paano po siya masasabi po nating mag-alay, di ba? Yung mga example na ipinakita ng Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga po niya. Alright? So, yun po. Grow in conviction, grow in character, grow in Christ-likeness, and grow in commitment. Di ba? Ibig sabihin, dapat manatili po tayong tapat sa gawain ng Panginoon, sa paggawa natin para po sa Panginoon. Kung babalikan po natin, mga kapatid, ang lino po ng sinabi ng verse number 12. Okay? Binigyan tayo ng tagapanguna, tagapag-alaga, tagapagturo. Ang sabi po, for the perfecting of the saints. Mga kapatid, sa talagang tamang kalakaran, dapat ang dulot ng pastor sa buhay mo ay paglago sa iyong buhay pananampalataya. Kaya nga meron din po kaming mga panahon ng aralan at ng paalalahanan na dapat po bilang mga pastor, ayon sa purpose, maging kalaguan kami ng mga mananampalataya, maging instrumento kami sa pag-angat ng buhay espiritual ng mga mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, katulad nito, bagamat marami po ang naaabot po natin, pero in reality, this kind of ministry, the reason why I started this ministry, it is because of the fact that I want to minister to the people that the Lord entrusted to my care. Diba? Yung mga ipinagkatiwala po ng Panginoon sa aking pangangalaga. Kaya nga, magkalayuman po tayo, Living Water Baptist Church, maging sa Victory Fundamental Baptist Church, mapapansin nyo po yung effort. Why? Sapagkat kinoconsider ko po na ang reason kung ba't ako binigay ng Panginoon sa inyo para po sa pagpapalago ng inyong buhay pananampalataya. Ang Diyos sa katotohanan ang nagpapalago. But in His operation, ang sabi, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Mga kapatid, ito po ang dapat mulat kami. Ito po ang dapat klaro po sa amin. That the reason why the Lord called us and the reason why the Lord put us into the ministry because of the will of God na ang kanyang mga anak ay mapalago at ang pastor ay dapat maging instrumento sa ikalalago ng mga mananampalataya. So kaya mahalaga po yun. Mahalaga po yun. Kaya nga sabi ko, for the perfecting of the saints, according to doon sa tamang gamit, maturing of the saints. Diba? For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, ang usapang paglago, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, spirituality, mahalaga. For the perfecting of the saints, spiritual maturity po yan. For the work of the ministry, service po yan, mga kapatid. Amen? Yes. For the edifying of the body of Christ. So, mga Kristiyano,
dapat ikaw sa usapang pagkamananampalataya, dapat ikaw ay lumalago sa Espiritu, dapat ikaw ay nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon at nagiging kalakasan ng kabuuan ng katawan. 'Di ba? Tingnan niyo yung pagkakaugnay. Yung itinuro ko po sa inyo, help the ministry to grow. 'Di ba? Tulungan natin na ang ministeryo po ay mag-grow. Paano po mangyayari yan? Pagka tayo po, mga kapatid, ay masasabi po nating nag-mature at naging talagang maayos sa usapang paglingkod for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, for the perfecting of the saints, spiritual maturity. For the work of the ministry, service po yan, mga kapatid. At yung pong for the edifying of the body of Christ, strengthening po yan. So, yan po ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Para daw po, hindi na tayo parang bata, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Mga kapatid, kamusta po tayo sa ating spiritual life? Ulitin ko, bago po ako nagsimula, ipinaalala ko muna po sa inyo na sa pangkalahatan, walang question po dito, sa pangkalahatan, gaano ka mang katagal, basta ikaw ay mananampalataya, ang kalooban ng Panginoon sa atin, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory, both now and forever. Bata kang Kristiyano, you need to grow. Matagal ka ng Kristiyano, you still need to grow. Kaya nga, keep on growing. Keep on growing. As we continue on in the Christian life, we need to continue also sa ating pong paglago at pagsulong bilang Kristiyano. Mga kapatid, mga minamahal, umaasa po akong muli na ang ating pong naging pagsasalo-salo ay naging pagpapala sa bawat isa sa inyo. Kung ganito po ang aking estilo, ito po'y dahil sa mahirap po ang sitwasyon po natin. Alanganing oras na po dito. Nasa alauna na po, 1:30 na po ng umaga, madaling araw po dito. So kaya, syempre may mga kasama po ako na kailangang magpahinga. Kaya I hope na naintindihan natin what is important to me is that clearly na ipepresent ko po sa inyo ang message. Again, ang will ng Panginoon sa mga Kristiyano is to keep on growing. Mahalaga po ang Spirit of God. Mahalaga po yung Scripture. And mahalaga rin po yung Shepherd. Kaya ang kailangan po, tayo po ay mag-grow in conviction, mag-grow in character, mag-grow in Christ-likeness, at mag-grow in commitment. Napakahalaga po na sa paglago natin. Hindi po pwedeng kung kailan ka pa tumagal at sasabihin mo, alam mo, sa paglago ko, tapos doon pa nabawasan yung pagdalo mo, ministeryo mo, mali. Kaya nga, inangat natin, for the perfecting of the saints, spiritual ministry, spiritual maturity. Okay, for the work of the ministry, service. Okay, and then, for the edifying of the body of Christ, strengthening. Yan po ang mensahe ng salita ng Diyos. Kaya, muli po, maraming salamat. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, we would like to again thank you and praise you for the message that we have heard. I pray, O Father, that you will continue to help us. May you give us grace that we may apply this message in our life, O Lord. Again, thank you so much for this ministry and thank you for blessing this ministry. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon.